Hello, what's up everybody? So, for today's video, gagawa tayo ng mini vlog po, no? So, today is Sunday, wala naman po tayong gagawin. So, excuse me, gagawa po tayo ng topic, no? So, yung buko kasi pinahaba ko to kasi gusto ko gawin para siyang Korean style hair. So, for now kasi pinagupitan ko siya last time ng high faded, but now parang i-maintain ko siya gawing low faded para po mag-cover up po lahat ng buko mula sa ibaba, babagsak ko siya, tatakip siya dito. Ayan. So, alam mo naman tayo guys, we are already 40 years old. So, kailangan nating, napigilan yung yung dapat pigilan. Kasi we are just getting old. So, kailangan nating, hindi na sa porket 40 ka na, kailan hindi ka na mag-ayos. Okay? Kailan mag-ayos tayo kasi nga, that's the time na we're 40. So, kailan magmukha tayong bata. Forever young. So, ayan. So, kumusta po kayo? Ano pong ginagawa nyo ngayon? Sana po mabuti po kayong kalagayan. And of course, talaga guys, nahirapan ako magbisaya. Di ko alam. Almost siguro kasi sobrang tagal ko na dito since 2012. So, nandito na ako sa Maynila. So, kaya ganun siguro katagal. Kaya siguro, ano pa rin ako Bisaya, makaintindi naman ako. Pero bulol talaga ako magbisaya na. May halong Tagalog na talaga. Kaya siguro, napapansin nyo, nagbibisaya. Trying hard talaga ako magbisaya. Kaya, ayan. So, soon, gagawa tayo ng video. Gusto ko talaga guys, Bisaya talaga ako magsalita. Kasi nga, mas maraming Bisayang vlogger ngayon kumpara sa mga Tagalog. Tsaka magaling gumawa ng content ng mga Bisaya. Hindi naman ko sinasabi lahat ng Tagalog ganun. Marami din naman sa mga Tagalog. Pero mostly talaga mga vlogger, marami sa Bisaya. Diba? Kaya proud to be Mindanaoan, proud to be Bisaya. kahit Kabitenyo ako pero Bisaya. Kasi lumaki ako sa mundo ng mga Bisaya. So, I'm proud to be Bisaya po. Kaya, ayan. So, huwag nyo naman po kalimutan guys, i-follow ko sa aking Facebook page, Jesse Delira Vlog. So, ilagay ko na lang sa caption dito sa message sa comment section. And, follow nyo po ang Facebook ko guys. Yung second account ko na po. Yung first account ko po kasi guys, nasa na po yun malapit na pong mag 100,000 followers. Kaya na-disappoint lang ako mag-upload doon kasi naka-demonetize ulat na account natin doon guys. Wala tayong kita doon, wala tayong income. Naka-freeze yung ating kasalukuyang sahod. Di ko alam kung kailan ibibigay ni Meta pero sana nga ililift na niya yung demonetization tools na magawa kasi mayroong nagreklamo na isang company na ginamit ko daw yung kanilang sounds, music at saka yung videos. So, di naman ko intention na ganun ang gagawin ko na hindi ko naman inangkin lahat. Ang akin lang na maginamit ko yun kasi for entertainment purposes only. Pangalawa, for awareness and reminders. So, wala talaga intention ang kinin yung videos for inspirational videos lang naman kasi yun. Kaya, nag-appeal na po tayo ka Facebook and of course, nag-email na po tayo sa company na nag-appeal doon sa videos natin. Kaya nagkaroon tayo demonetization. Tanggal lahat mula sa ads on real stream, ads, bonuses, recommendations, stars, lahat tanggal. Puro pula. Kaya, ngayon, nagtsatsaga akong mag-build up ulit ng bagong account para soon naman, di ba? Excuse me. Soon naman, di ba, mag-build up tayo ng panibagong account at saka yung page. Panibagong naman tayo, exploration or new contents and new vlogs. So, this time, gusto kong gawin na yung organic, authentic videos yung gagawin natin. Hindi na tayo kukuha ng mga music, background, videos to upload, sharing videos kasi nakaka-demonetize ang kumuha ng videos na hindi atin. Kasi, especially kung malakas yung company na nag-upload ng videos, guys, pwede kayo kung ireklamo. I think cyber libel or cyber libel ata ang kaso niyan pag hindi kayo aapila doon sa nag-appeal ng reklamo sa inyo. Kasi sa email ko, ang daming nag-email. Para okay na ban, pero okay lang. Na-demonetize naman ako, ibig sabihin. Hindi rin naman nila nire-review yung appeal ko, kaya okay lang. Kaya lang, God bless all and mabuhay to all of you. And I hope okay po kayo lahat. I love you all.